Di ba? Sobrang prone. Di ba? Kaya, kung mapapansin nyo, this is 2019. Pero way back before, yung cessation pa, 2016, medyo nagpalit-palit lang ng pwesto. Pero ito yung top 10 killers. Ayun, diba? doon. Top 10 killers. Ang sinasabi Ay, mo meron dito, sila 74% of people died from this chronic diseases. So, 74%. Sabihin na natin, 100 tayo dito. May bag. 70% May bag. pwedeng mamatay sa mga to. Imagine that. Grabe yung sinasabi dito. Ito yung mga diseases na sobrang lala, hindi pwedeng malakasan ng tao. Question, bakit ba ganito ngayon? Bakit ba ganito yung situation ngayon ng mundo? Marami kasing factors. One of that is aging population. Diba? Meron rin tayong wrong diet. Ngayon na, pare-parehas tayo kanina. Meron rin inevitable stress. Meron po ba ditong mga hindi na-stress? Pag may sumagot, diba? Swerte naman nun. Meron ibang pollution. Grabe. Diba? Papunta pa lang dito, sobrang polluted na. Tapos, because of those factors, diba? All of it leads to the causes of these deadly illnesses, and it has reached a bottleneck crisis in today's medical science. Pag sinabing bottleneck crisis, anong ibig sabihin nun? Pag sinabing bottleneck crisis, nakakita na ba kayo ng bote? Diba? Yung bote, sa dulo niya, diba? Sumisikip yung butas, lumiliit. So it means, yung mga problema natin, dumadami ng dumadami, yung mga sakit, dumadami ng dumadami, yung stress, yung pollution, lalong lumalaki. But the solution is, diba, will remain the same. Diba? Imagine, for example, yung COVID, sobrang dami, dumami na yung variant, lumalaki yung problema. Pero kailan lang tayo nakagawa ng solution? Diba? Sobrang tagal. So, COVID pa lang yun, hindi pa natin pag-uusapan yung mga ibang sakit. Diba? So, ito yung pinagdadaanan. Ito yung pinagdadaanan ngayon ng buhay natin ng mga tao. Pero, luckily, even we have that, we have this one. And dito, makikita natin, we have the discovery of stem cells. So, discovery of stem cells. Stem cells. Sino dito yung mga narinig na yung word na stem cells? Diba? Familiar? Stem cells, diba? Meron yun. Parang familiar. Parang narinig ko na yun dati sa TV. Diba? Kung mapapansin nyo dito, sinabi, discovery of stem cells. Pag sinabi natin stem cells, ano ba yan? This is the most basic form of all living things. Aside from that, unlimited possibilities of treatment boundaries and miraculous abilities. Diba? Ano si stem cells? Bakit ano ba yung stem cells na yan? Diba? Ano ba yan? So, stem cells, that is the most basic form of living things. Diba? Most basic form. Saan ba nanggagaling yung stem cells? Saan ba nagmumula yan? So, ito makikita natin. Diba? Isang gabi, si nanay, at si tatay, nagtabi, tapos, ayun, diba? Nabuo yung unang stem cells. Diba? So, from that, yung unang stem cells na yun, diba? Punta siya sa duplication, sa blastosis, hanggang naging different organs, and in 9 months, naging baby. Diba? Ibig sabihin, naging tayo. Ayan na. So, it means, tayo mismo, we are made from stem cells. Ayan. Ibig sabihin, simula dito sa buhok natin hanggang sa kuko mo. Diba? Sa paa, lahat yan is made up of stem cells. Pero bakit yung pinapakita to sa inyo? Kasi, ang sabi dito, unlimited possibilities of treatment boundaries. Kasi, ganito ang nature ng body natin. Diba? Ang body natin, pag nasira, nire-repair ng body natin yan. Pero ang tanong, paano nire-repair? Diba? Paano inaayos? I'll give you an example. Yung pader, ito. Yung pader natin, diba? Ang ganda, ang puti, ang kinis. Pag binaso natin, masisira. Right? Pero pag inayos natin, anong pang-aayos natin dyan? Semento din. Hindi yero. Hindi, diba? Yung upuan na yan, diba? Pag inayos natin yan, anong pang-aayos natin? Kung saan rin siya gawa, right? So, yung body natin, pag nagkasira, pag nagkaroon ng problema, ano ang ipang-aayos natin? Right. Diba kasi nga, buong body natin is gawa sa stem cells. Dapat, kung saan siya gawa, ayun rin yung ipang-aayos sa kanya. So, again, pag sira ang body natin, ang ipang-aayos natin ay? Stem cells. Ay, hindi ba dahon-dahon? Hindi ba damo-damo? Hindi, diba? Hindi ba chemicals? No, di ba? Dapat pinaka-best way para ipang-ayos sa katawan natin is kung saan siya gawa, which is
stem cells. So we know stem cells is good. Right? Ayun pala yung pinaka-natural way para maayos yung body natin. Ang question now, saan tayo makakuha ng stem cells? Eh, ang ganda pala niyan. Di ba? Ang ganda pala ng stem cells. So, how can I benefit? Di ba? Paano ko pwede makuha yan? So, we have a lot of ways of getting stem cells today. And these are those. Ay, hindi pa pala. So, ito muna tayo. Stem cells are good. Right? Okay, stem cells are good. Actually, hindi lang naman kami nagsasabi niyan. Mamaya sasabihin nyo, sinasabi mo lang yan, maganda yan eh. Diba? We have a lot of publishers na gumawa na ng articles about stem cells, na balita na rin siya nationwide, but international. And some of, ito, iilan lang to. Actually, kung mapapansin nyo, nandyan yung Time Magazine, diba? Yung Your Business, diba? Yung New York Times. Ayun yung mga kilala. Kilala yung mga publishers na to. Do you think gagawa yun ng fake news? No, kasi it can damage their reputation, right? Kaya nga even, di ba, ng COVID, kung mapapansin nyo siguro, ibang mga bansa ginagamit nila, di ba? Pang-treat ng COVID is even stem cells. Kaya hindi lang naman kami nagsasabi na stem cells are good. Hindi lang kami nagsasabi na stem cells are effective. Di ba? This is actually known throughout the world. This is international, iba't ibang bansa na yung gumagamit ng stem cells. Di ba? So again, ang question, saan tayo ngayon makakuha ng stem cells? Ang ganda-ganda pala yan eh. Diba? Paano ba yan? So, this is the methods of perceiving benefits from the stem cells today. So, una is placenta injection. Yeah, placenta injection. Ginagawa to usually sa Switzerland, sa Germany, I think sa Singapore meron na rin, di ba? Ang problem lang dito, this is expensive and time-consuming. Bakit ang ginagawa dyan? Di ba? Kasi tuturuan ka mismo ng stem cells. I think, ang isa sa mga sikat na gumawa nito, sikat na sikat sa atin, di ba? Si Senator Enrile. Kaya di ba, ilang taon na siya ngayon? 100, right? 100. Pero kaya pa magtrabaho, no? Ang lakas-lakas pa, no? Ito kasi yung secret niya, stem cells. Kaso nga lang, ang problem, again, time-consuming and expensive. And for sure, sa kanya, walang problem expensive, right? Di ba? Next is, we also have stem cell transplant. So, ano naman itong stem cells transplant? Diba? Ang ginagawa sa stem cell transplant, kumukuha ng healthy stem cells, sililipat sa damaged part ng body natin para ayusin. Sino naman yung kilala na gumawa nito? Ang gumawa niyan, yung former president natin, si Erap. Diba? Pansin nyo dati yung tuhod niya. Diba? Ika-ika, hirap maglakad. Ayun, ganun yung ginawa sa kanya. Kumuha ng healthy stem cells, nilagay sa damaged na tuhod para makarecover. But the same thing, again, this is expensive and also expensive na painful pa. Bakit? Kasi sa procedure na to, hindi ka pwedeng gumamit ng anesthesia. Kasi pag gumamit ka niyan, mamamatay yung stem cells. Again, pag ang pinag-uusapan kasi natin, pag stem cells, it should be alive. Diba? Dapat buhay yung stem cells for it to duplicate. Kasi diba, nakita natin kanina, ang stem cells nagdo-duplicate para maging organ, para maging part ng body natin. Pag hindi live yung stem cells, it won't duplicate. Kaya baka means nakakita na kayo, may nag-offer na siguro sa inyo, no? Uy, kumari, sa pampaganda, itong lotion, no, may stem cells. Do you think it will be effective? Kaya, ito may stem cells. So, tingnan mo, titimplahin mo lang. Saan nakita nun, di ba? Kailangan nga buhay for it to duplicate, for it to help the repairing ng body natin, right? And also, we have the cord blood banking. So, cord blood banking, ano naman to? Diba? Cord blood banking, ang ginagawa dito, si mother, pag nanganak siya, diba, ini-store yung umbilical cord. Yung umbilical cord niya, tsaka ni baby, ini-store po yun, pinipreserve yun. Kasi yung umbilical cord, punong-puno siya ng stem cells. Diba? Ayan, kaya ngayon yung mga mother ngayon, dati kasi hindi ito uso eh. Diba? Pero ngayon pwede nyo gawin ito. Sila, anong gumawa nito? Sila Pauline Luna, diba? Mga anak nila ngayon. Pwede nyo gawin to. Pag nanganak, nanganak si mother yung umbilical cord, pwede yun store. Kasi, pag kinailangan, pwedeng gamitin. Kaso, ang problem dito, this is limited only para sa baby and kay mother. And also, ito ay may mischance kasi may time limit. Why? Kasi hindi mo naman siya pwede preserve for lifetime. Diba? Usually, till mga 15 to 20 years lang to. So, kunyari si baby, diba? Pwede niya lang gamitin niya ng 15 to 20 years, tapos pag nag-21 na siya, hindi na niya pwedeng gamitin kasi expired na yung umbilical cord.
Diba? Ang mahirap doon, diba? Yung 20 years na yun, binabayaran mo yun lagi. Kasi hindi naman libre yung pag-store. Binabayaran mo yun. And I'm telling you, hindi mura yung pag-store. Diba? Next is, we also have adult stem cells banking. So, almost the same. Almost the same with the cord blood banking. Ang problema lang dito, ito naman pwede sa lahat. For example, ngayon, kukunan ka ngayon ng stem cells mo, tapos i-store yan. Kaso ang problema ngayon, do you think, sa situation natin ngayon, sa age natin, yung stem cells natin is good pa para i-store? Diba? Kasi medyo may edad na tayo, mas makasakit na nga likod natin eh, di ba? Nahihirapan na nga tayo kasi when it comes to stem cells, the younger, the better. Diba? Mamaya ipanggagamot sa atin, stem cells natin i-store. Mamaya 80 years old na tayo, syempre stem cells natin, hindi naman na bata, right? Diba? Kaya kadalasan pa, yung stem cells natin, mas matanda pa sa actual age natin. Bakit? Kasi na-use and abuse natin yung body natin, diba? Minsan na-overwork, kung ano-ano yung mga kinakain natin, yung pollution. Yung stem cells natin, mas damage pa mismo kumpara sa age natin. Kaya, hindi siya ganun kaganda ang option. Also, meron din tayo dito placenta injection sa mga beauty salon. Ayan, mga ginagamit ng mga paganda, ganun, di ba? Kaso ang concern naman natin dito, are you sure kung saan galing yung stem cells na ituturok sa'yo? At the same time, di ba, professional yung gagawa ba sa'yo? Are you sure? Baka mamaya is tuturok sa'yo stem cells ng aso. Kasi ganun, ang ganda mo, okay lang, pagtapos ng ano, di ba, ang ganda mo, kunis, oh, ang kinis, no? Lalakad-lakad ka dyan, ang ganda, ang puti, no? Kaso nung salita, nung kinausap, tumahol. Di ba? Hindi kasi stem cells pala ng aso yung linagay. Di ba? Hindi natin sure kung ano yung ginagamit. Ay, mahirap. So, next question, stem cells, sobrang ganda, di ba? Sobrang ganda ng stem cells. So, lahat tayo for sure gusto makakuha niyan. Sino dito yung gustong makakuha ng stem cells na libre lang? Libre. Yan tayo, pag libre, dumadami yung taas ng kamay. Libre na eh, mga Pilipino talaga. Ako rin naman, syempre pag libre, tatanggi ba, di ba? Actually, may libre naman way para makakuha tayo ng stem cells. Pinakasimpleng way. Actually, kasi yung body natin, nagpo-produce talaga ng stem cells. So, the easiest way to get stem cells is to have a healthy lifestyle. Ayun na, bakit tumahimik na? Di ba? Sino dito yung at least 8 hours nakakatulog araw-araw? Uy, pinagtaos ng kamay, sana all. Di ba? Sino dito yung healthy yung kinakain? Araw-araw. Di ba? Sino dito yung nakapag-exercise? May nagtataas pa rin. Nakapag-exercise araw-araw. Meron pa rin? Meron pa din. O sila yung nakakalibre. Paano yung iba? Yung iba, inject na lang, no? Mahirap eh, mahirap, di ba? Medyo mahirap i-maintain lalo na sa situation natin ngayon. So, ayun. But the question is there any convenient and affordable way of getting stem cells? Actually, there is. And ito yung makakatulong sa atin ngayon. We have the oral capsule modern technology. Di ba? Yung ganda pakinggan na. Oral capsule modern technology. Ano ba to? Kasi yung mga pinakita sa atin kanina, medyo mahihirap na way doon para makakuha ng stem cells. This is actually the easiest and fastest way to receive the benefits of stem cells today. We have here yung mga ways na ginagamit natin para makuha natin yung oral stem cell. The first process na ginagawa ni Riwe International is the supercritical extraction. Hindi ako, pangalan pa lang, grabe, no? Supercritical extraction. So actually, this is the newest addition sa process na ginagamit natin para magawa yung oral stem cells. So ano to? Diba? Supercritical extraction, diba? Efficiently and clearly separate and extract from components while maintaining up to 99% of its biological activity. So, ibig sabihin, yung pag-extract ng stem cells, diba, mas naging efficient. So, for example, pag ini-extract natin yung stem cells, again, stem cells should be live. Pag kinukuha natin, di ba? With the help of supercritical extraction, up to 99%. Lahat ng stem cells ng components nun nakukuha natin. Di ba? Next is, we have freeze-drying technology. So, ano itong freeze-drying technology? Ang ginagawa natin dito, this is, pinapalamig natin. Okay? Pinapalamig natin yung stem cells, syempre, para ma-preserve, para hindi mabulok. Tama?
Right, next is we have the nitrogen field technology. So ano naman itong nitrogen field technology? Ang ginagawa natin dito, yung stem cells, tinatanggal natin yung oxygen, then pinapalitan natin ng nitrogen. Bakit natin ginagawa yun? Kasi pag may oxygen, bacteria can live. Diba? Pag oxygen, it can spoil things. Pwedeng mabulok. Kaya ngayon, ang ginagawa natin, tinatanggal muna natin yung oxygen ng stem cells, pinapalitan natin ng nitrogen. In that way, diba, pwedeng ma-preserve ng up to 2 to 3 years yung stem cells. Diba? Kasi again, when it comes to stem cells, it should be live. Next, we have the enteric-coated technology. Enteric-coated, ito naman yung ginagamit natin sa oral capsule natin. The type of capsule na ginagamit natin to protect the stem cells sa gastric acid. Kasi alam natin, oral nga, pag ininom mo yan, for sure, tutunawin yan ng stomach acid mo. Tama? Eh, di mo mamatay yung stem cells. Right? Eh, kailangan nga live. So, with the help of enteric-coated, itong type ng capsule na to, kaya niya i-withstand yung stomach acid natin, hindi siya matutunaw doon, hanggang makapunta yung capsule sa small intestine natin, and then doon magpapap. Diba? Kasi that is a alkaline area. In that way, na-deliver yung stem cells sa small intestine natin, papunta sa mga blood vessels natin para mag-circulate sa body natin. Next is, we have the emulsification technology. Pinaliit lahat ng ingredients, lahat ng components para mapuntahan lahat ng part ng body natin, kahit yung pinakamaliliit na ugat. Saan ba nakikita yung mga pinakamaliliit na ugat sa body natin? Diba? Meron sa brain, meron sa mata, meron sa tenga. Diba? Kahit yung pinakadulo, pinakamaliit, because of this technology, kayang puntahan ng stem cells. Next is, we have the biosoft-gel technology. Diba? Pag sinabi natin biosoft-gel, diba? Faster absorption. So again, ang ginamit natin dito, ito, yung 6 technologies na to, ito yung ginamit natin para maging possible si oral capsule modern technology. But with that, we have now the Pure Placenta 7th edition. Then, now, here's the ancient saying na treasures in a deer. Bakit namin pinapakita ngayon sa inyo? Diba? Kasi ang ginagamit natin ngayon dito, when it comes to Pure Placenta, ang ginagamit natin na stem cells is galing sa doe, di ba, yung babaeng deer. Alam nyo ba, yung mga deer, ang tawag sa kanya before ay divine beast. Di ba? Tawag sa kanya sa Chinese. Kung meron tayong sinasabing medicinal herb, ang tinasabi naman nila sa usa, ang tawag nila, this is a medicinal animal. Bakit? Diba? Bakit ang sinasabi nila? Kasi every part ng deer, di ba, have its medicinal use. For example, ayan, nandiyan yung placenta, which is ginagamit natin. Diba? Ayun yung ginagamit natin mula first hanggang 6th edition, and ngayon sa 7th edition, ginagamit na natin hanggang velvet. Diba? Hanggang velvet, ginagamit na natin yan. Kaya mapapansin nyo, diba, minsan kung pupunta kayo sa Binondo, ganun, diba, makikita nyo, iba nabibenta pa ng sungay ng deer, ganun, sinasabi nila, yung diba, yung mga nanghahunting, nagsasabit pa, mga ulo ng deer, kasi sinasabi nila, that's for good health, ganun, kasi every part ng deer, definitely, nagagamit siya for medicinal use. So, ayun, ngayon, makikita natin naman ngayon, we have the patented ingredients of the newest Pure Placenta 7th edition. So, again, this is patented ingredients na meron lamang si Pure Placenta. Alright, so walang katulad, walang ibang pwedeng gumamit, makukuha mo lang kay Pure. So, first, we have the Cervicenta. So, Cervicenta, this is the stem cell placenta na nakinukuha natin sa placenta ng deer. Yung 6th edition, this is not yet patented before. Diba? So, ayan, yan natin kinukuha yung stem cells natin. Diba? Ang tanong, bakit deer? Bakit deer yung ginagamit natin, diba? Yung bakit stem cells ng deer? Pwede ba dapat, diba, sa tao, ganun? Kasi actually, deer, that is one of the most compatible na cells sa mga tao. Actually, ginagamit talaga before, may gumagamit. Sa Germany, ang ginagamit nila is sheep. Ngayon, may pinag-aaralan, ginagamit na rin yung horse. Kaso, ang problem dun sa dalawa is, they are prone to diseases. For example, di ba, foot and mouth disease. Hindi naman, mahirap naman pag pati yun, nakuha natin, right? Unlike kay deer, si deer, sobrang sela niya,
Diba? Actually, sa pagkakaalam ko, there's no any known disease na meron sa deer. May isang trait pa ang deer na pag nagkaroon siya ng sakit, kunyari nakakain siya ng masama na damo, nagkaroon siya ng sakit, ang ginagawa ni deer, kinakagat niya yung dila niya hanggang mag-choke siya, hanggang mamatay siya, para hindi siya makahawa sa ibang mga deer. Kasi wala silang gallbladder wala silang pansala ng mga kinakain nila. So, ganun kasela ng deer. Kaya, ang ginagamit natin, again, this is one of the most biocompatible sa tao. At the same time, one of the cleanest. Diba? Safe na safe ang ginamit natin. So, again, cervicenta, dyan natin kinukuha yung stem cells from the placenta ng doe. Pag nanganak siya, na-harvest lang natin yung placenta ng doe. Okay? Next, we have the Velvecenta. So, Velvecenta, this is a new ingredient for the 7th edition. Ano naman tong Velvecenta? Kung cervicenta, ang ginagamit natin dyan, ayan yung stem cells na galing sa deer. Di ba? Ang ginagawa ng stem cells, again, nag-duplicate. Right? Si Velvecenta, ito naman, galing siya sa sungay ng deer. Di ba? O, nag-extract lang tayo ng 2 to 3 slices sa dulo ng sungay ng deer. Kasi, based on research and studies, di ba, yung dulo ng deer antler, di ba, it contains the most stem cells na pwedeng makapag-regenerate. Na alam nyo ba, pag pinagsama yung cervicenta, tsaka yung velvecenta, pag pinagsama mo sila, pwede ka na makagawa ng isang bagong deer sa lab. Na pag pinagsama mo sila, di ba, pwede ka na makakabuo ka na ng isang bagong deer. Pwede na yun. Imagine, ganun siya kaganda mag-regenerate na pinagsama mo sila. Diba? Makakagawa ka bagong deer. Pwede yun. Diba? Pwede na siya ngayon. So, ayun yung mga regenerative abilities ng Velvecenta. Next is ginseng. So, familiar po tayo sa ginseng? Diba? Sino dito yung mga umiinom ng ginseng? Gin lang walang zen. Ginseng, definitely, this is good, right? Diba? Napatunayan na yan. Subok na yan. Even before ginagamit na yan, ang ginseng. Pero alam nyo, ang kagandahan, ginseng, this is a type of ginseng na patented kay Pure Deer, na patented kay Riwe International. Ano ba itong ginseng? Diba? This is a type of ginseng na tinanim sa volcanic soil ng New Zealand for at least minimum of 10 years bago siya i-harvest. Imagine that. 10 years siyang tinanim sa volcanic soil. Diba? Na ang ginseng, it's actually 150 times more potent, diba? Compared sa normal na ginseng lang. So, again, tinanim siya at least 10 years bago siya gamitin. So, currently, ngayon, 2024. So, ibig sabihin, 2014 pa lang, nagtatanim na sila nito. Diba? Imagine that type of company na meron tayo. Way back 2014, pinaghahandaan na nila. Diba? After 10 years, ngayon, dinagdag na nila sa Pure Deer. Imagine that. Yeah. Next is Axertone. So, Axertone, this is a type of lindsay. Familiar po ba tayo sa lindsay? May mga nakakaalam ba dito? Ayan, may sumagot. Lindsay, this is a type of mushroom, di ba? Na maraming nagtitik nito, ang ginagamit nila niyan for good blood flow, maganda sa mga high blood, gano'n. Di ba? Ngayon, ang ginagamit natin, ang Axertone, this is actually a type of lindsay na pinag-aralan ni Pure Deer na si Riwe mismo ang nagpalaki na sa close environment kasi medyo mahirap magpalaki ng lindsay, ng ganitong klaseng mushroom. Diba? Na this type of mushroom, diba? 1 of 100,000 lang yung naitatanim kaya napapatubong ganito. Imagine that. Diba? Na ngayon, kasama na siya ngayon sa Pure Deer Placenta. And lastly, we have the Nuclei Claven. Nuclei Claven, di ba familiar tayo? Meron na rin tayo nito before sa 6th edition. This is white strawberry na galing sa Japan. Di ba? Na nakakatulong na ito yung ang ginagawa nito, parang siyang sniper. Di ba? Ang ginagawa ni Nuclei Claven, siya yung naghahatid ng mga ingredients na meron si Pure Deer Placenta sa body natin kung saan kailangan. For example, di ba, nandiyan si stem cells, pagpasok sa katawan mo, hindi niya pa alam kung saan siya pupunta, ang maghahatid ngayon yan, si Nuclei Claven. Para sure na sure, kung saan kailangan ng katawan mo,
Diba? Ayun yung unang aayusin. Ayun yung unang tutulungan. So again, this is the 5, diba? This is the 5 patented ingredients ni Pure Clear Placenta. So, palakpakan natin. Yeah. So, question. Why do we need health supplements? Diba? Sino dito yung may mga supplements? Diba? Sino dito yung mga may vitamins na iniinom? Diba? Sino? Sino dito umahapin yung nasa harap ng salamin, yung maraming bote nang nakalagay? Na nagiging almusal, tapos minsan nagiging midnight snack. Di ba? Makikita mo sa lamesa nila yun, no? Dami ng bote, iba-iba kulay, di ba? Meron kasi alam natin, di ba, health supplements can definitely help for our health, right? Di ba, kailangan natin yan kasi vitamins, kailangan ng vitamin C para lumakas, di ba? Kailangan palakasin yung puto natin. Yung iba, kailangan may maintenance, di ba? So, ay makikita natin, kaya tayo nagtitake ng health supplement because it can help for prevention, di ba? Detoxification, protect, palakasin yung body natin, di ba? Pero, ang wala sa mga health supplements, ang hindi nila kayang gawin, it can help to regenerate, to repair, di ba? And to recover. Kasi ang health supplement, ang ginagawa lang yan, pinapalakas yung body natin. Binibigay yung kailangan natin. Pero, to repair your body, to help your body to regenerate, hindi natin nakukuha yun. And also, di ba, pag nagtitake tayo ng health supplement, di ba, meron tayo dito para sa puso natin, meron tayo para sa dugo natin, meron tayo para sa tuhod natin, di ba? Meron tayo sa liver natin, okay si liver. Meron tayo sa mind natin, di ba? Talas ng isip. Meron tayo para sa puso, meron tayo para sa mata, pero kamusta naman si kidney? Di ba? Wawa naman siya, wala para sa kanya, di ba? Pero, ayun, di ba? Ayun yung kahirapan. While in Pure Clear Placenta, we can get all of this in just one capsule. Di ba? Wala pa naman. So, ayun yung makukuha natin. So, aside from that, and aside from this 6 patented ingredients, ano pa bang meron dito kay Pure Clear? Again, this is the 5 patented ingredients, and ito pa yung mga ibang ingredients na makikita natin. Karamihan dyan, di ba, mga familiar naman na, for example, di ba, meron tayong tomato extract, ayan yung lycopene. Sino yung mga nanay natin dito? Yung mga ladies nag-lycopene, di ba? Nag-aloe vera oil, di ba, ganyan. Karamihan, imagine, makukuha mo yan in just one capsule. I just want to highlight yung isa dyan. For example, itong brown seaweed, that is fukoidan. Okay, ang ginagawa niyan, ano ba ang ginagawa ng fukoidan, ng brown seaweed? It can help to fight cancer cells sa body natin, Kasi ang ginagawa niyan, once it get inside sa body natin, binabalot niya yung cancer cells sa katawan natin. So yung cancer cells, hindi nakakuha ng sugar, hindi nakakuha ng nutrients, mamamatay yung cancer cells. So this is more potent and this is more safer than doing chemotherapy. Diba? So ayan, sige po, pwede na mag-picture kung gusto yung makita. Diba? Okay na? Ayan. Okay na. 10, 9. Sige. Ayan na po. Sige, okay lang. Kung gusto niyo yung full copy, isasend to ng mga nag-invite sa inyo, di ba? So, ayan. Dito sa next slide natin, makikita natin the leading causes of death worldwide in 2019. Diba? In 2019, kung mapapansin natin, ito yung karamihan. Diba? Ito yung mga nangunguna na dahilan ng mga kinamatay ng tao. Ang number 1 is cardiovascular diseases. Diba? Mga inatake, sino dito yung mga kanilalang ganyan? Diba? Meron cancer. Diba? Cancer. Diba po? For sure. Kahit isa may kakilala tayo sa buhay natin. Right? Diba? So ngayon, Jake, ano ba yung pinapakita mo sa amin? Kanina, ang ganda-ganda na pinag-uusapan natin eh. Diba? For healthy na. Ba't ngayon pinapakita mo sa amin yung mga leading causes of death in 2019. Again, this is 2019 na, that is 5 years ago. So, huwag niyo muna hanapin yung COVID. Di ba? So, bakit ito pinapakita ngayon sa atin? Kasi kung mapapansin nyo, di ba, etong mga nangunguna, cardiovascular diseases, cancer, respiratory, digestive, di ba, those type of diseases is something na pwede sana nating maagapan. Tama? Diba? Yung mga nasa unahan na yan is something na maayos na natin kung may maayos tayong lifestyle.
Right? Yung mga nangunguna yan, yung mga something na pwede pang may magawa tayong paraan. Tama? Diba? Pinapakita natin ngayon to sa inyo kasi right now, we heard about Pure Placenta. Nakita natin, Pure is good. Pure can help. So, kung may mga kakilala tayong may ganyan, definitely, pwede natin i-share sa kanila. Pwede tayong makatulong. Tama? Diba? Aside na lang siguro dun sa mga sa poison, yung mga na-aksidente, conflict and terrorism, hindi po kaya ng Pure yan, ha? Yung nasa drown, baka mamaya, pag sabihin yung na-Pure ako, hindi na ako malulunod, kaya kung huminga sa ilalim ng tubig. Wala ganun, ha? Hindi pwede yung ganun. Di ba? Papapansin nyo, di ba? Ayan, yung mga kaya pang ayusin. Di ba? Yung kaya natin gawa ng paraan. So ngayon, we have this good news. Di ba? We have this option. Don't hesitate to share it sa ibang tao. Diba? Kaya nga kanina nung nagsimula ako, diba, ang tanong, bakit ito yung industry, bakit ito yung advocacy na pinasok ko at my age, before, diba, 21 years old, bakit ito yung ginawa ko? Ang dami naman pwedeng ibang gawin. Kasi, ito yung mga na-encounter ko, maraming taong mga ganito, marami akong mga naging kaibigan, mga naging kakilala ko na nag-suffer sa ganitong situation, but because of Pure Placenta, diba, they were able to regain their life. Diba? Nagkaroon sila ng hope. And I'm so thankful with them. Kaya I hope hindi lang ako yung mag-isa na gagawa ng advocacy na to. Lahat tayo na nandito sa room ngayon, diba, napakinggan tong good news, pwede rin natin gawin to sa iba. Tama? Yes, diba? So, I hope may mga natutunan kayong gawin. And thank you so much po sa inyo.